honorable members of the Cabinet and members of the Philippine delegation, mga kababayan dito sa Lao PDR, ladies and gentlemen, good evening, sabay di, magandang gabi po sa inyong lahat. Kasama ng buong pasuguan ng Pilipinas sa Vientiane, malugod ko pong binabati ang ating Pangulo at unang ginang. Maligayang pagdating sa Laos, mahal na Pangulo. Ma'am, malugod ko rin pong binabati ang Filipino community na kasama natin ngayong gabi. Alam kong matagal nyo nang hinintay ang pagbisita ng ating Pangulo kasama ang unang ginang. Mula pa noong nanalo dito sa Laos si President Marcos noong halalan ng 2022, hindi po ba? Yes, yes, di ba? Mr. President, noong ako po ay nag-present ng credentials bilang Philippine Ambassador kay President Thongloun Sisulit, may higit na 2 taon na ang nakalipas. Ang una niyang sinabi sa akin ay kung gaano kagaling at karespetado ang mga Pilipino dito sa Laos. At hindi lang siya. Marami ding opisyales na Lao na aking nakausap ay pumupuri sa ating mga kababayan dito dahil sa kanilang sipag, galing, magandang asal, at mabuting pakikitungo sa kapwa. Mr. President, Madam First Lady, it is my great honor to introduce to you the Filipino community in the Lao PDR. They are teachers, engineers, managers, welders, accountants, administrators, pharmacists, and hospitality workers. They are the men and women, girls and boys, young and not so young Filipinos who are also your best ambassadors to this country. In total, they number around 2,000, and they are represented here tonight by more than 400 kababayans who warmly welcome you on your very first visit to the Lao PDR. Ulitin po natin, isa pang masigabong palakpakan po sa ating minamahal na Pangulo. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Liwanag kung mayroong dilim, may sagot kung may katanungan, may hangganan nga ba ang isip? Buktong-buktong subukin kung ito'y matutugon. Unang bugtong, mga kaibigan. Hindi tao, hindi hayop, ngunit merong ulo. Kadalasang kasama ay mga karpintero. At kung ito'y ililibing sa kahoy o bato, kailangang pukpukin ng martilyo. Ano sa kanya? Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga, kay ganda, sikat ng araw, malatang liwanag sa aking pangarap. Oh,
mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Alam niyo po, laging ako basta nagbabiyahe, meron tinatawag nasa schedule ko na tawag ang PhilCom, Filipino Community, na makikipagkita. At pagka nakita ko yun, ako'y natutuwa. Dahil alam ko, basta kasama mga Pinoy, laging masaya. Ito, nagsasaya na naman tayo. At ako'y nagpapasalamat sa inyo lahat sa napakainit na pagtanggap ninyo sa akin. Ito ang aking kauna-unahing bisita sa Laos. Hindi bilang Pangulo, sa buong buhay ko ngayon lang ako nakapunta rito sa Vientiane. Kaya naman, masaya ako na makasama kayo. Kaya ang katotohanan, nung unang sinasabi, tinitignan namin yung schedule para sa pagpunta rito para sa ASEAN Summit. Lagi naman kami, basta't may biyahe, lagi namin nilalagyan ng PhilCom. Pero sabi ko siguro sa Laos, sa Vientiane, wala namang Pilipino ron. Sabi, nagulat ako, sinabi, hindi, ang dami nating mga kababayan doon. At ganito ang kanilang trabaho, ganito ang kanilang mga ginagawa. Kaya talagang maliwanag, talagang once again, na nakita ko ang katunayan na yung Pinoy talaga, kahit saan mo ilagay, sisikat at sisikat. That is why, lagi ko naman sinasabi, lalo nang sa administrasyon na ito, ay asahan ninyo na kapag kayo'y nangangailangan, nandyan po kami upang tumulong. Nais kong magpasalamat sa inyong pagsuporta rin sa ating administrasyon at ang ating mga programa. Papalapit pa lamang tayo sa halfway mark, ngunit dahil na rin sa tulong ninyo, marami na rin tayong naisakatuparan. Patuloy namin ginagawa prioridad ang mga OFW upang aming maitaguyod at protektahan ang inyong karapatan at kapakanan. Siyempre, isa na ito sa pagbukas at pagpapalakas sa ating DMW o Department of Migrant Workers na pinamumunahan ng ating sekretary. Kaakibat din natin ang Department of Foreign Affairs sa pamumuno ni Secretary Ricky Manalo. At ang mga Philippine embassies sa iba't ibang bansa, katulad ng Philippine Embassy ngayon dito sa Laos, sa Vientiane. Silang lahat ay handang tumulong at magbigay ng serbisyo sa inyo. I am always impressed with the profile and the caliber of our Filipino community here in Lao PDR. As teachers, you're educating the future leaders of this country. As engineers, you're helping to build their economic security and help train your peers in your respective areas. As hospitality providers, you're strengthening the service economy and bringing in the quality standards that we have experienced back home. As executives, you make the business community here more dynamic and thereby creating opportunities for trade and investment. And as experts and as professionals, you share your knowledge and skills to benefit society and hasten their path to development. Maraming salamat sa inyong mga sakripisyo at pagmamahal sa inyong mga pamilya at sa ating bayan. Labis kong ikinatutuwa na malaman ang inyong mga kontribusyon dito sa Laos at kayo mismo ang naging magandang halimbawa ng pagiging isang mabuting Pilipino. Tunay ngang iba at nangingibabaw ang galing ng Pilipino saan man sa mundo. Ikinatutuwa ko rin ang pagpapalakas ng people-to-people relations natin dito sa Laos. Tunay na napakaraming natin pagkakatulad sa mga Lao. Gaya ng mga ating pagpapahalaga sa ating espiritualidad, pagmamahal sa pamilya, pagkikipagkapwa-tao at pagiging bahagi ng ating komunidad, pagrespeto sa ating kapaligiran at pagiging makabayan. Kaya naman, nais kong ipagpatuloy pa ninyo ang pagiging ambassador of Filipino goodwill dito sa bansang Laos PDR. Sa lahat ng inyong ginagawa, maraming salamat sa inyo.
Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr.